ito po yung isang impormasyon na aking nakuha at antabayanan po natin dahil nakakatakot. Ang balita ko, magpapatawag sila ng special session. Mga sindikato, bistado ho! Siniwalat ni Mike Defensor ang planong pagpapakulong umano sa Cayetano Black at magiging mitya na magiging 18 na lang ang senador. Anak ng kamuti na yan. Tindi ng mga hinayupak, no? Gagawa talaga sila ng paraan para makonvict si Vice President Inday Sara Duterte diyan sa impeachment court. Medyo malino kasi itong sinasabi ni Mike Defensor kaysa kay Senator Alan Peter Cayetano. Alam ko nasabi rin to ni Senator Alan Peter Cayetano, pero parang third party yung approach. Ito kasi direct approach yung sinabi ni Mike Defensor. Kaya mahalaga po ito, malaman nating lahat. O ito, speaking of sindikato, anak ng kaguwang. Grabe, dahil busy po sa impeachment laban kay Vice President Inday Sara. Busy po sa mga pautot ng Palacio de Polvoron, hindi pala natin alam, no? Hindi natin natutukan na anak ng kagwang, itong si Bongbong Marcos ay nagbenta na po ng government property. Itong CBK Power Electric Power Plant, bininta na pala sa Aboitiz, anak ng kagwang. Mukhang hindi lang po ito natutukan nating lahat, no? Ibininta po niya ito ng 36.27 billion pesos. Paldo ang animal, no? Mantakin mo, nalingat lang tayo ng mga Pilipino dahil busy lang sa impeachment ni Inday Sara, busy dito sa flood control. Hindi pa nga na solusyonan yung flood control. Ito, meron na naman tayong hahanapin. Saan kaya mapunta itong 36.27 billion pesos na galing sa pinagbintahan sa CBK Hydroelectric Power Plant diyan sa Laguna? Anak ng kamote, oh. Makatulong sana yan para magmura ang kuryente natin, Pero anak ng kamote, ibininta. Grabe nyor, binta boy. Magandang tanghali sa ating lahat. Pa-like po muna, pa-share, pa-subscribe at pakipindot po ang inyong mga notification bell para lagi po tayong updated sa ating mga video. Unahin po muna natin, tangin na sindikato talaga yung gobyerno, no? Itong, ngayon ko lang din ito nalaman, Caliraya, Butukan, Kalayaan Hydroelectric Power Plant Complex. Ito po ay nasa Laguna po. Kung hindi po ito nag-trending sa social media, meron kasi nag-post, no, na isang, alam na natin, mga DDS, mga galit talaga sa bangag admin, no. Yung una, parang, sabi ko, baka fake news po ito, no, itong post na ito. Nag-trending kasi. O, tapos nung bine-verify ko, puta, totoo nga yung sinabi niya, no? Na itong, wala na, ubos na talaga ang mga property ng gobyerno. Itong ngayon ko lang din to Caliraya, Butukan, Kalayaan Hydroelectric Power Plant. Pagmamayari pala to ng gobyerno, bininta ng gobyernong Marcos ng 36.27 billion sa Aboitiz. At hindi lang po Aboitiz nakabili, parang merong partnership sa Simotomo ba? Okay, ito. Para sa kaalaman ng lahat. Pakinggan po natin itong nag-post. Ito. Guys, itong si Ferdinand Marcos Bongbong Jr. ay napaka-stealthy. Yung bang hindi mo inaasahan, gagawa na lang siya ng kapahamakan o kapangitan. Alam mo ginawa niya lately? Habang busy tayo sa kabang o na-entertain tayo sa news report tungkol sa impeachment ni VP Sara, sa mga panggigipit niya
sa mga pagpapakulong niya, sa mga against sa kanya, ito pa lang si Bangag, nagbibenta ng mga government assets. Gago talaga. Hindi mo talaga maasahan tong taong ito. Devious talaga siya. Nagbibenta siya ng mga pagmamayari ng gobyerno. Lately, binenta niya ang Kaliraya, Botocan, Kalayaan Hydroelectric Power Plant sa Laguna. Pagmamayari ng gobyerno na matagal na. Binenta niya sa Aboitiz ng 36.2 billion pesos. Hindi lang milyon na, billion. At ang sabi niya, gagamitin niya daw yan sa maraming paraan. Gagamitin niya daw sa mga pampinansyal na pampublikong proyekto tulad ng kalsada, paralan at ospital. So that means, wala siyang set na kung saan papunta, parang ikalat niya sa maraming bagay na hindi natin malalaman kung mapupunta ba doon, magkano bang na set aside doon, ilan ba sa mga milyones na ito ang mapunta sa kalsada, sa paralan at ospital. Para bang sporadic yung pag-assign ng pera kung saan papunta. Natural. May kupit na naman to. May mga sidekick na naman to. Hindi mo talaga maasahan si Marcos, no? Tingnan mo guys itong post na ito lumabas kanina, oh. Binenta niya ang power plant sa Laguna, pagmamayari ng pamahalaan, binenta na naman ang Bangag. Ano kayang mangyari sa... Marami pang mangyari talaga sa Bangag na to in the next 2 years, guys. Nakakatakot kasi dahil nga wala siya sa matinong pag-iisip, addict siya, sporadic yung mga decision niya. Hindi natin alam actually kung siya pang nagde-decide niyan eh. Alam mo, parang Diablo. Binenta niya pagmamayari ng gobyerno. Hindi ba talaga yan absolute na dapat pag-usapan muna yan dapat ng Senado, ng mga mababatas natin? O siya na lang ba talagang may Desisyon. kaukulan niyang mag-decide niyan? Grabe. Dapat yan meron niyang public consultation kasi yan ay pagmamayari nating lahat. Hindi po yan pagmamayari ni Bongbong Marcos. Kasi itong ngayon ko lang din po ito nalaman na meron palang property ang Pilipinas na ganyan. So nung ni-research ko po, kasi mahirap na baka ma-fake news tayo. Talagang ang legit. Ito pakinggan niyo po yung babasahin ko. Noong 2025 daw, nananalo ang Aboitiz Lead Thunder Consortium sa privatization bid ng 797 megawatts Kaliraya, Botocan, Kalayaan Hydroelectric Power Plant Complex sa Laguna. So 2025 pa pala ito bininta na, no? Sa Laguna sa halagang humigit kumulang 36.27 billion pesos. Ang consortium ay binuo sa pamamagitan ng Aboitiz Renewables, Sumitomo Corporation at Electric Power Development Corporation. So tatlo pala sila, no? Yung nakakuha nito parang corporation yung datingan. O ito, noong Pebrero, ito na yung latest ngayon, no? Noong Pebrero 2026, formal nang i-turn over ng pamahalaan at ng Power Sector Assets and Liabilities Management Corporation ang operations ng Kaliraya, Botocan, Kalayaan Complex sa Thunder Consortium matapos mag-expire ang dating 25-year operating agreement. So, yung merong agreement pala na 25 years, so ngayon, nandyan na ngayon. So, fully na-turnover na sa Aboitiz itong Kaliraya Hydroelectric Power Plant. So, ito yung mga kasama na ibinigay. Kaliraya Hydroelectric Power Plant sa Lumban, Botocan Hydroelectric Power Plant sa Mahayhay, Kalayaan 1, Kalayaan 2, Pump Storage Power Plant sa Kalayaan. So, nandun na lahat, binigay na sa mga inayupak. Paldo talaga, no? Kaya ang maikling sagot ay, tinanong ko sa ChatGPT, nakuha ng Aboitiz Lead Consortium ang CBK Power Plant Complex sa Laguna, ngunit hindi Aboitiz lamang ang may-ari. Dahil may mga kasusyo itong Sumitomo
at G-Power. Aboitiz Renewables, ang mayorya may hawak ng consortium na may 64%. So merong 64% ang pagmamay-ari ng Aboitiz. So may dalawa na kahati. Kailan ba na nagiging operational itong Caliraya Power Plant? Nung hawak pa ng gobyerno, kasi hindi na ito hawak ng gobyerno ngayon, bininta na nga eh. Ito, ang Caliraya Power Plant ay 1947 nag-operate. Isipin mo, diyan sa man-made Lake Caliraya. Isipin mo yung 1942. 1942 pala. Nag-operate na. Tapos itong Butukan Power Plant, 1930 naman, one of the oldest operational hydroelectric plants in the Philippines. Isipin mo, 1930. Itong Kalayaan Power Plants, 1983. These facilities consist of pump storage system. They pump water to upper reservoir during off-peak hours and release it to generate electricity during high-demand peak period. Ito na yung masakit. Kasi imbis na pagandahin ang serbisyo ng mga hydroelectric power plant na pagmamayari ng gobyerno para makatipid ang maraming Pilipino sa napakamahal na kuryente. Yan nga po yung dinadaing natin, anak ng kagwang, yung Meralco. Mahal ang singil ng kuryente. Anong ginawa ho nila? Pinagkakitaan nila ito, bininta 36.27 billion pesos. So kailangan singilin natin sila. Nasaan ba yung 36.27 billion pesos? Saan napunta? Napunta na ba sa sinasabi ninyong para sa eskwelahan, ospital, kung alin? Kailangan ma-audit po ito at kailangan may paliwanag ng gobyerno. Bakit ibininta ho nila? Imbis papalakasin pa ho natin itong mga ganitong klaseng pasilidad na pagmamayari ng gobyerno para makatipid ang maraming Pilipino at magmura ang kuryente. Anong ginawa ho nila? Bininta nila. So lalong magkakaroon ng paglubo ng presyo ng kuryente kasi nagmamayari naman yan pribado na. Puta, anak ng kagwang. Sino pa kaya yung ibibinta nito? Ngayon naganap po ako ng source from mainstream media. Ito na po yung source natin. Pakinggan po natin ang balitang ito. Formal nang itinurn over ng gobyerno sa consortium ni Bilyonaryo Sabin Aboitiz ang isa sa pinakamalalaking hydroelectric power plant sa bansa. Ang detalye sa agenda report ni Paulo Barcelon. Isinapribado na ng pamahalaan sa Thunder Consortium na pinamumunuan ng Aboitiz Power Corporation ang Caliraya Botocan Kalayaan o CBK Hydroelectric Power Plant sa Kalayaan, Laguna. Pinuntahan ni Pangulong Bongbong Marcos ang turnover kasama si Bilyonaryo Aboitiz Power President and CEO Sabin Aboitiz. Present din sa turnover sina Japanese Ambassador to the Philippines Endo Kazuya, Energy Secretary Sharon Garin, Finance Secretary Frederick Go at Agriculture Chief Francisco Tiu Laurel. 1, 2, 3. Ayon kay PBBM, kritikal ang turnover na ito dahil mapapalakas nito ang renewable energy sources ng bansa na layong mabawasan ang dependence ng Pilipinas sa fossil fuels gaya ng langis at coal. Today's turnover of the Caliraya Botocan Kalayaan Hydroelectric Power Plant marks a deliberate step toward an energy system that is steadier in operation, smarter in design, and ready for the future that we are building. A future where Filipinos can count on electricity that keeps pace with their needs and works without disruption. Nasa 797 megawatts ng kuryente ang napoproduce dito sa Caliraya Botocan Kalayaan o CBK plant sa Laguna. Ibig sabihin, malaki ang kontribusyon nito sa energy grid ng bansa at isa ito sa pangunahing pinagkukunan ng renewable energy sa Pilipinas. Ang importance ito, mako-continue to, and then it will, kasi alam niyo po, pag marami po tayong solar na papasok, kailangan natin itong mga pump storage na tinatawag natin. Ito, babato po sa atin kung tulad ngayon, walang araw, kailangan gumana to.
Ayon naman kay Ginoong Aboitiz, ready ang kanilang consortium na paganahin ng planta at suportahan ng energy needs ng bansa. It provides flexibility, stability, and resilience in a rapidly changing energy system. It allows us to manage peaks in demand, support reserves, and integrate more renewable energy into the grid without compromising reliability. Nakipagtulungan ang Aboitiz Renewables sa Japanese firms na Sumitomo Corporation at J-Power para manalo sa bidding process na isinagawa ng Power Sector Assets and Liabilities Management Corporation o PSALM para sa privatization ng CBK noong July 2025. Ang Aboitiz Power ay isa sa pinakamalalaking producer ng kuryente sa bansa at isa rin sa mga pangunahing producers ng renewable energy, kabilang ang mga hydroelectric, geothermal at solar power plants. Mayroon din silang mga distribution utility sa mga high-growth na lugar sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas, gaya ng Davao Light and Power Company at ang Visayan Electric sa Cebu. Nabili ng Thunder Consortium ang CBK for over 36 billion pesos, halaga na ayon kay PBBM ay maaaring magamit ng gobyerno para sa pagpapalakas ng infrastructure spending nito tulad ng mga kalsada, classroom at mga bagong ospital. O ngayon, nasa na yung 36.27 billion pesos. So legit nga. So hindi fake news na nagbenta po ang gobyernong Marcos ng hydroelectric power plant. Ngayon ko lang po rin to alam na meron pala tayong ganyang pasilidad. Alam niyo po, si Tatay Digong nung pandemya, hindi pinagdiskitahan yan eh. Hindi niya naisip na magbenta ng mga ari-arian ng gobyerno. Kumuha siya ng pondo doon sa Pogo. Lahat ng mga nagmayari ng Pogo magbigay kayo ng pera para sa mga Pilipino. Pero ito si Bangag ang ginawa, nagbinta ng nagbinta. Puta, ito yung legit na boy binta. No? So, paano na yan? Wala na. Ang ano na lang natin ngayon, maghintay na lang muli tayo kung ano na naman yung ibibinta sa susunod ng mga panahon. Ay 2 taon na lang, magda2 taon na lang siya. So, baka yung isla sa West Philippine Sea, yan naman yung ibibinta. So dapat ito, madagdag na naman ito na hahanapin ng maraming Pilipino. Bongbong Marcos, nasaan yung 36.27 billion pesos na pinagbintahan mo ng Kaliraya, Botokan, Kalayaan, hydroelectric power plant? Bininta mo sa Aboitiz. Namalita na rin ba ito? O, anak ng kaguwang. Wala na. Baka nasama na sa malita. Bago lang to eh. Kasi, di ba yung flood control, 2025, nabisto na, no? So, hindi na ho sila nakulimbat dyan sa mga flood control. So, anong gagawin natin? Magbinta na lang tayo. So, ito, hydroelectric power plant, binta na natin ng bilyon-bilyon. February, noong 2025 pala nanalo sa bidding. So, nagkabayaran na ngayong February. Nagkabayaran na, kaya official na na-turnover. Bago lang, 2026, pero hindi po ito pinag-trending. No, kasi nga, ang inisip ng sambayanang Pilipino, impeachment laban kay Inday Sara, dito sa flood control. Tapos yung pala, nagmikos-mikos na po, talupin na lupin, no? Legit talaga ang tawag dito kay Bongbong Marcos, Lopin. Lopin ng Pilipinas. O, ito na. Hintayin na lang natin sa susunod na mga araw kung ano na naman ibinta. Binta nyo si Palaka. O, legit po ha. Paldong-paldo, singag ba dito sa 36.27 billion pesos. Talagang sabi ni Vice President Inday Sara, ang gobyerno ay malasindikato. Malasindikato mo lang, talagang sindikato. Inaaliw-aliw lang tayo dito sa impeachment laban kay Inday Sara. Kaya hito, pag-usapan natin ang malasindikatong galawan ng gobyernong ito. Diyan sa Senado rin po, bistado ang plano ng mga sindikato na ipapakulong umano ang Cayetano Black. Nako, si Joel Villanueva, takot pa naman tumakulong. Baka hindi matuloy makulong si Joel Villanueva, lilipat na sa kabilang kampo. Pagkatapos daw ipakulong ang mga to, ay ang senador ay gawin na lamang 18.
Pag naging 8 ang senador, magiging 12 na lamang or sigurado na, convicted na si Vice President Inday Sara Duterte. Kasi pag 18 yan, madali lang ang conviction yan. 9 lang ang boto ay 10, no? 10 lang ang boto, convicted na si Vice President Inday Sara dyan. Anak ng kamuti. 2/3 man. Pakinggan natin yung isiniwalat ni Mike Defensor. Narito. Ito po yung isang impormasyon na aking nakuha at antabayanan po natin dahil nakakatakot. Ang balita ko, magpapatawag sila ng special session. Itong special session na to, supposedly, para dun sa problema sa Mindanao. Una, upo sa lahat, hindi na po yan kailangan. Dahil meron na pong sapat na pondo para ayusin at tulungan kung ano man ang napinsala doon sa Mindanao. Hindi na kailangan na magkaroon ng deklarasyon ng Kongreso at hindi na rin kailangan magkaroon ng supplemental budget. Pero pag sila po'y nagka-special session, ang una nilang gagawin ay ipipilit nila ang pagbabago ng liderato ng Senado. Ipipilit nila na yung 12 ay pwede na. Kasi ano pong ibig kong sabihin? Kung naalala niyo yung Abilino versus etong Cuenco na kaso, noong una silang magdebate, 22 sila sa loob ng Senado. Nag-walk out yung kabila, yung 10. Pero yun po yung majority noong panahong yon. So ang sabi nitong 12, kami na ang majority. 11 po ata sila, pero yun, tama, 12. Ngayon, ang gusto nilang palabasin dito, pag nagpatawag sila, darating lahat ng senador. So, siyempre, yung isa nakakulong, Senator Jinggoy Estrada, yung isa ay nagtatago, si Senator Bato de la Rosa. Nilalabas may quorum sila, 22. 22. Pipilit nila ngayon yung Senate President na sa 12 pa lang ay pwede na dahil ang quorum, gagawin nilang, ang membership ng Senado, gagawin nilang 22 na lang. Ito muna tayo sa patawag na special session. Special session para lamang sa sa tulong sa Mindanao, pero sisingit sila na magpalit ng liderato at papalitan si Senador Alan Peter Cayetano kasi darating lahat sa special session. Pagdating, matik yan. Ito nagpapatawag special session si Bongbong Marcos. Parang bluff lang ito, sasabihin sa Mindanao, pero ang purpose pala mag-change ng liderato at ipipilit nila yung 12 ang majority at pwede nang mapalitan si Alan Cayetano sa pagka-Senate President. Ito na naman yung isang sinawalat niya. Ito, nangyari yung 22, di ba? Ang naging batayan nila, papalitan nila yung Senate leadership. Ang pangalawa nilang gagawin ay aarestuin ang mga senador na may mga kaso. Kasama na po dyan, kami ni Senator Marcoleta, kasi plunder yung kaso, ikukulong din si Senator Marcoleta. Pag napababa nila sa 18 ang membership ng Senado, kasi 18 na lang ang pwedeng pumasok, nakakulong na si Bongo, nakakulong si Joel Villanueva, nakakulong si Marcoleta, balita ko rin si Robin Padilla, ikukulong din nila. So ang mangyari po, magiging 18 na lang ang Senado. So ang 2/3 doon ay 12. Gusto nilang palabasin na 18 na lang ang total membership ng Senado. So pagka 18 na lang, pag ikay nakakuha ng 12, pwede na yung 2/3. Pagka 18 na lang, at meron kang 2/3 ng Senado, pwede mo na rin pagpalitan ang saligang batas. So, ito yung kabuwang lumalabas na kwento. Tingnan po natin at tambayanan natin kung ano mangyayari. Ang tindi, no? Ang tindi ng plano. Teka lang, meron akong sinisearch, no? Ang tindi ng plano ng gobyernong Marcos, so ito tayo, no? Tama yung sinasabi ni Mike Defensor. So ngayon ito may kinalaman sa impeachment. Mantakin mo, no? Talagang ipipilit pala nila na magiging 18 na lang yung senador. So sa ngayon 22. So sa 22 na yan, nang gusto nila kasuhan si Robin Padilla. Robin Padilla, yung obstruction. May bill man yung obstruction. So ano pa bang kakaso dyan para makulong? Baka ipakulong ng, kunyari, ipakulong nila ng Friday or ganon.
Tapos, kinabukasan Sabado, mag-special session sila ng Friday ng hapon, anak ng kagwang, or special session ng Sabado. Di ba? Bendaluman sila. Si Kuya Bongo ipakulong din nila dahil doon sa ICC. Baka labasan ng warrant. Si Senador Marcolita ipakulong din nila dahil may kasong plunder. Si Joel Villanueva ipakulong nila. Si Chis, ligtas na si Chis kasi nasa panig na nila. So, 4. So, 22 list 4. So, 18 nga. No? Ang 2/3 ng ang 2/3 ng 18 ay 12. Tama si si Mike Defensor. So, pag nakuha nila yung 12, makukonvict nila si Vice President Inday Sara. So, ngayon may kinalaman pa rin sa impeachment. So, pag nagiging 18 na lang yung senador, so madali nilang baguhin ang batas. I-convict nila si Vice President Inday Sara. Pagkatapos, mag-kun-as sila. Pag kun-as, walang eleksyon, extended lahat ng mga termino, pareho mga buaya, kongresista. Pag ginawa nila ito, ang sagot din natin dito, people power. So medyo malinaw itong sinasabi ni Mike Defensor, pero sinabi niya ni Senator Alan Peter Cayetano. Pakinggan natin yung kay Senator Alan Peter Cayetano version para mapagpatibay natin yung galawang sindikato diyan sa Senado. Siyempre may basbas ni Bangag, wala na pong iba. Narito yung sinasabi ni Senator Alan Peter Cayetano. And then yung walkout na parang tama sila, wag palitan yung rule na walang one-day notice. Ngayon, nakita nyo, binasura na yung rules, binabasura yung constitution, pinalitan yung rule kung sino magpre-preside sa impeachment. Tapos, instinct ko, sana papurihin si Senator Win Gatchalian nung sinabi niyang 16 talaga yung kailangan para ma-convict ang impeachable officer. Pero biglang binura sa Facebook niya. I don't know the details, so I won't comment there, but the problem is trust Sinabi din nila paulit-ulit, kung wala kayong 13, hindi nyo pwedeng palitan yung officers. Hindi lang yung Senate President. The officers are the head of OSAA, the Senate Secretary, Senate President Pro Tempore, which is Senator Loren Legarda, and the Senate President. Pero gumawa sila ng formula na pwede na ang 12 You need 13. But you can justify because you need the Senate and you need to cover up the flood control scam, di ba? So, ganun din, nung February, nung sinabi nila na wala kayong kaso kapag hindi nyo nilagay si Loren Legarda as Senate President, naniwala yung marami namin kasama. But then, nabuko nila, gagamitin na naman to sa impeachment. Paulit-ulit sinasabi sa amin na ang impeachment, impartial. Pero yung definition pala nila impartial, kailangan i-convict ang Vice President. So, nung lumaban at sinabing, wag lang si Loren, nung ako na nilagay, ayan na naman. Pagka umalis kayo kay Alan, wala na kayong kaso. Pag nandiyan kayo kay Alan, kakasuhan kayo. Diba? That's why nga iba po yung reaction ng pamilya ni Senator Jinggoy because alam nila yung totoo. Talagang na-witness din po nila yung mga tumatawag at mga nagsasabi at mga naggagaranti. Okay. So, hindi lang dalawa. Ito po yung puntarya ito po yung puntarya ng sindikato ngayon sa gobyerno. Unang-una, nagawa na nila. So, yung Senado ngayon, 22 na lang. So, nagawa nilang ilaban yung majority. Imbis na 13, ginawa nilang 12. Yan ang una nilang hakbang at nasaksihan natin at nagpalit lahat ng komite. So, diniklara nila ang 12 na majority, inagaw nila yung Blue Ribbon Committee. Ang purpose nila dito ay mapagtakpan yung flood control projects, mga scam, no? Kaya naagaw talaga nila Blue Ribbon Committee. Ngayon, ang Senate Presidency, hindi pa po nila naagaw. So, kailangan maagaw nila yung Senate Presidency. So, magkakaroon ng session, special session, sasabihin na para sa Mindanao. So, nakahanap sila ng rason ngayon, ginamit yung lindol. Pagkaroon ng special session, doon na papalitan si Senator Alan Peter Cayetano. At i-insist nila yung 12. Kung hindi nila i-insist yung 12, baka itong si Joel Villanueva tatawid, so magiging 13, so majority, so mapalitan si Senator Alan Peter Cayetano.
Pag napalitan si Senator Alan Peter Cayetano, pagkakasuhan yung ibang senador. So pag nagiging 18 na yung senador, so i-insist nila na ang kailangan lang nabuto para makonvict si Vice President Inday Sara ay 12 na lamang, hindi na 16. Anak ng kagong, pag na-convict, yun na nga, yung CONAS. So wala. Mukhang magtatagumpay ang mga hinayupak. Yung sinabi ni Senator Alan Peter Cayetano na February pa daw, sinasabi nila impartial, ang purpose pala dun, impartial nila, si Inday Sara ay makonvict. At yung post ni baka naabutan po ninyo yung post ni Sherwin Gatchalian na sabi ni Senator Alan, binura. No, pinospero pagkatapos binura. Kamalas nila dahil merong screenshot agad ang mga DDS. Ito po yung post na nabura. Okay? So, kailangan panghawakan po yan ng maraming Pilipino kasi pag hindi po natin ito panghawakan, si Inday Sara makonvict talaga sa botong 12. O ito, sabi ni Senator Sherwin Gatchalian, the 2/3 vote required to convict Vice President Sara Duterte is a constitutional mandate. It is not affected by any internal Senate leadership arrangement or dispute. Article 11, Section 3 to 6 of the 1987 Constitution states unequivocally that no person shall be convicted without the concurrence of 2/3 of all members of the Senate. With the Senate's membership fixed at 24, isipin mo nakalagay fixed at 24, the conviction threshold is 16 votes and it will remain 16 votes regardless of how many senators attend the trial. Maliwanag ha? O kahit ilan daw yung, regardless daw kung ilan lang yung darating na senador sa trial, kailangan talaga merong 16 votes. Which block controls the chamber or who presides over the impeachment court. The pre-trial conference is set for June 18. Both the Duterte camp and the House prosecution panel have been directed to submit their pre-trial briefs by June 15, and the trial proper is scheduled to begin on July 6, 2026. The constitutional threshold 16 votes will be faithfully observed. Malinaw ang saligang batas. Ang ating tungkulin ay sundin ang konstitusyon at iyon ang aming gagawin. So ngayon, sa June 18, yung target nila na pre-trial sa impeachment labang kay Inday Sara. So ang special session baka sa Lunes, bukas. So bukas, kailangan nilang mapalitan si Senator Alan Peter Cayetano sa pagka-Senate President. Kung si Joel Villanueva lilipat, tapos ipapakulong lang din, anak ka ng kagwang Joel, magsakripisyo ka na lang. Kasi lilipat naman si Joel, tapos ipapakulong nyo pa, hindi nyo matutuloy yung plano ninyong 18, gawing 18 votes, kung hindi pakulong si Joel Villanueva. So gagamitin si Joel, ipakulong natin si Joel Villanueva. Pero takutin lang natin para lumipat. So magkaroon ng special session, bukas na ba yan? Kasi kung bukas po, ano bang petsa bukas? June 15. So 3 days bago magkaroon ng pre-trial chamber. So ngayon, yung magpe-preside na yan, sa grupo na ni Gatchalian at mag-preside ka po yan, itong sino ba yun? Chis Escudero, anak ng kamote talaga. Antindi ng plano ng mga hinayupak. Naayon nga ho sa kanila, ang sabi nila dyan, ito si Joel Chua naman. Sabi ni Joel Chua, wala, nagkaintindihan talaga sila dito, mga hinayupak na to. Chihuahua, ay! Talagang tama yung sinabi ni Senator Alan Peter Cayetano, may mikos na po ito, luto na po yung impeachment. No? Pinipilit lang talaga nila na makonvict si Inday Sara kasi mahirapan talaga sila sa 16, wala silang numero. Sabi ni Joel Chua, dapat kung sino lamang po yung nagpa-participate sa impeachment trial, dapat yun lamang ang boboto.
Paano ka boboto kung hindi ka naman nagpa-participate dito sa impeachment trial? Wala kayong magawa eh. Ang impeachment trial is a numbers game eh. Political game. Eh kung kahit hindi mag-attend, putang ina, kahit hindi ako mag-attend sa trial, ilang trial bang gagawin dyan? Eh ang gusto ko hindi ma-impeach si Inday Sara, eh boboto ako sa no. Pero wala rin naman bearing yung yung dapat ka mag-attend or dapat bumoto ka. Hindi naman binibilang yung no to impeach. Ang binibilang is to impeach. O kung hindi ninyo makuha yung 2/3 na 16, wala ho talaga kayong conviction dyan. 0, iyak kayo. Yan ang nakikita natin. Pero kung ipilit nila ang 12, ito yung nakakatakot dyan. Sabi naman ni sabi naman ni itong may utang kay Inday Sara na tinago yung kanyang asawa. Tingnan mo, nag-connect na po yung nila, yung mga pinagsasabi nila, no? Pag tiningnan natin, ang sabi din niya ni Luestro, what the Constitution provide is 2/3 of all the senators. It chose all. It did not choose 24. Anak ng kagwang So it is important to hear as well what the Supreme Court will say about this. Wala na Luestro, nasabi na sa batas na ang senador ay 24 talaga. At ang conviction sa impeachment, kahit anong mangyari, sinabi ni Gatchalian, yung pinost niya, present man o hindi sa sesyon sa impeachment trial, mananatiling 24 ang senador at doon kukuha ng 2/3, hindi doon sa present. So, ilan po ang 2/3 ng 24? 16. So, wala talagang conviction pag doon mag-focus sa 16. Sa 24. Ito naman yung sinasabi ni doon sa pre-trial. Ito sabi ni sa party po namin sa House sa prosecution panel, ang nire-recognize po namin ay yung leadership ni Senator Win Gatchalian. Malamang i-recognize nila si Gatchalian dahil nga tuta man ni Bangag yan. Sinabi naman ni Bangag na Senate Pro Tempore Win Gatchalian, di ba, nung Independence Day, binati ni Bangag. So, wala na tayong question dito na ang totoong nanggugulo dito sa Senado ay si Bangag, wala nang iba. Ngayon, takot din naman tong mga to sa pre-trial. Sabi ni Chua, ang pre-trial conference po ay hindi po ito covered live by media. Dito po ay magkakaroon po kami ng stipulation of facts, marking of evidence, at dito din po ilalahad sa yung mga magiging testigo po namin kung sino-sino po, anak ng kagwang. Anong hindi live? Kailangan live yan. Kaming bumoto kay Vice President Inday Sara, 32 million. Kailangan malaman namin kung ano ang ginagawa ninyong katangahan dyan sa pre-trial impeachment na yan. May pakialam kami, bumoto kami kay Inday Sara, kayo hindi kayo bumoto. Gusto ninyong hindi covered, anak ng kamote. So kung ganito ang labanan, gaguhan na lang dyan sa impeachment, at gusto nilang 2/3 na lang kasi gawin 18 yung gawing 18 na lang yung Senado, bilang ng Senado para makuha nilang 2/3 ay 12. So parang wala ring saysay yung mga magagaling na abogado ni Vice President Inday Sara Duterte. Kasi niluluto naman ni Bangag at ni Bake ito. Pakinggan natin itong si Michael Poa. Ito. Na yung defense team, na pag-usapan natin. So there are 19 ba na defense lawyers? 16. 16. Plus ikaw. Kasama ka naman sa 16. Opo, kasama na po. Oo. Alam naman natin na, I speak only for myself. May mga mababait na mga abogado. That lawyers have some of the biggest egos in the country. It's true. So how are the dynamics, if you don't mind, in general terms? Paano kung may disagreement with respect to strategy, legal interpretation, etc.? Paano nyo nare-resolve? 16 lawyers kayo. Natural naman po yan. As you say, diba, you have 10 lawyers in the room, you have 12, 15 opinions. but I think what works is we're working with
a law firm. No? Well, may sarili akong firm, but ako lang naman talaga yung main na nasa impeachment. And then, we're working with Fortuna, Narvasan, Salazar. No? Yes. So, since may law firm ka, medyo it's different from putting 16 individuals together. Sa isang law firm, meron ng reporting lines dyan, may hierarchy na, kumbaga. So, we just work within the Fortuna, Narvasan system. Siyempre, si Sheila Sison, who will be our lead counsel, really, is a partner in FNS. So, siya talaga yung, kumbaga, lahat kami may opinion, but at the end of the day, lahat din kami, kung anong sabihin ng lead firm, no? Talagang we will just have to set aside the ego and just abide by kung anong direction ng team. But more importantly, I think everyone is passionate naman sa team to really just, parang itabi muna natin yung mga ego natin. Ang kailangan natin dito is madepensahan ng vice-presidente. So, it's easier said than done, but it's easier in our case kasi nga we're working with a law firm na meron ng, kumbaga hindi ka na maghahanap sino magsusulat nito, sino mag-research nito. Meron na. And then it just comes up to us for Okay, follow up lang ako before we go to Ina's question. Nabanggit mo na yung Fortune Narvasa. I hope you don't mind this question. Wala bang awkwardness considering that Sig Fortune is the brother-in-law of the Remulias? To be honest, wala. Because si Attorney Sig, before the defense team was formed, alam naman natin na yung background niya. And I believe in Attorney Sig. I sat down with Attorney Sig early on, and very professional yung tao. No? So siya naman talaga, alam naman natin mga abogado, hindi naman maiwasan yung conflict. Minsan may kamag-anak na ganito. Yes. No? But very professional naman siya. And I've seen how he's fought for his clients, and I'm confident that, and I've seen it actually, that he's doing the same for the Vice President. Ina. Yes po. Ito po, attorney, curious lang po kami. Bilang legal counsel po ni VP Sara Duterte, ano pong isang bagay na gusto po ninyong malaman ng publiko tungkol sa kanya? She's very different doon sa, I guess, pinoproject sa kanya sa social media. Diba? Yeah. Siguro dalawang bagay on the professional aspect. Very decisive yung ating Vice Presidente. No? Alam niya kung anong gusto niyang gawin para sa bansa. Alam niya kung anong gusto niyang Chief gawin of sa the old trabaho block niya. talaga. Visionary. And when she decides, yun na yun. Yun na yun. Very decisive. And you need that in a leader. Yes. No? On the personal level, ano siya, very simple person. And makulit din po. May mga ganun siyang Makulit. side. No, yeah, makulit. Very You would know. simple You would know, person. Ina. And I think it's really more of makikita mo siya bilang kung gaano siya kabuting tao, bilang Sobra. kaibigan at bilang isang ina. Yun talagang... Tulad nung ginawa po niya kay Attorney Zulaika Lopez, talagang hindi niya iniwanan. Ay, ganun grabe talaga. yun. Grabe Hindi yun. Doon ako Nakipag-away pa siya. namangha Oo. talaga sa She kanya. really values the people who work with her. Yes, tama. And kaya kumbaga hindi ka magdadalawang isip na to stick with her all throughout dahil nakita mo talaga yung sincerity niya sa tao. Ayan na nga ho ang mangyayari ngayon, no, na merong magagaling na defense team, si Vice President Inday Sara, mantakin mo Fortune ng Narvasa Salazar. Sama-sama yan sila para depensahan si Vice President Inday Sara. Pero, ang tanong natin dito kasi numbers game. Pag magtagumpay itong sindikato dito sa Senado, sa pangunguna ni Bangag, na maging 18 na lang yung senador, at ang 2/3 ay 12, patay tayo dyan. Mukhang delikado ho. Kailangan bantayan natin ito. Kailangan magiging gising ang taong bayan dito. Huwag tayong pumayag sa plano ng mga sindikato na ngayon ay nabisto na po ni Mike Defensor at Senator Alan Peter Cayetano. At pagdasal din po natin, si Joel Villanueva ay magsakripisyo din tulad ni Jinggoy Estrada. Paggising sa umaga, tanghali at gabi, nakikita ko ang post niya, ang hapdi. Paano nga ba to? Di ako makatanggi. Watch ko na lang at isipin ng mabuti. Bisdak Pilipinas. Bisdak, tinig ng katotohanan. Sa bawat vlog may laban sa kasinungalingan. Mulat ang mata, gising ang masa. Bisdak Pilipinas, para sa bayan.
Sa likod ng kamera, tapang ang dala, walang sinasanto kung mali ang gawa. Hinay-hinay, pero palaban. Boses ng tao sa digital na labanan. Bisdak, tinig ng katotohanan. Sa bawat vlog may laban sa kasinungalingan. Mulat ang mata, gising ang masa. Bisdak Pilipinas, para sa bayan, gumigising sa diwa. Hindi artista, hindi politiko, pero ang katotohanan, sigaw niya ay buo. Sa YouTube o Facebook man siya makita, may aral ka pa rin, may uwi sa bawat salita. Bisdak, gising sa katotohanan. Di lang kwento, kundi panawagan. Sa bawat Pilipinong naghahanap ng liwanag. Bisdak Pilipinas, kasama sa pagbangon ng bayan. Bisdak Pilipinas, boses ng masa. Gising ang diwa. Sa vlog mo, may pag-asa.